tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ezekiel 34, 11, 12 at 15. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos:
Narito ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila. Kung paanong hinahanap ng pastol ang kanyang kawan kapag ang ilan sa kanyang mga tupa ay nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Ako mismo ang magiging pastol ng aking mga tupa at sila'y dadalhin ko sa kapahingahan, sabi ng Panginoong Diyos. Ang Diyos mismo ang humahanap. Mula sa kanyang karanasan bilang pastol ay nakilala ni David ang Panginoong Diyos na kanyang sariling pastol. Alam niya na ang buhay ng tupa sa piling ng pastol ay masagana, payapa, ligtas at pinagpapala ng mabubuting bagay. Paano kung ang tupa ay nahiwalay sa Panginoon na kanyang pastol? Hahanapin ng Panginoon ang kanyang mga tupang naligaw at sila ay kanyang titipunin, pagagalingin at ibabalik sa kapahingahan. Ginawa ito ng Diyos nang ibigay niya ang kanyang anak. Dinala ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay sa Diyos. Tayo ay pinagaling niya sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Tayo ay ibinalik niya sa kanya na ating pastol at tagapag-alaga ng ating kaluluwa. Awit 111, 173 hanggang 176. Maging handa nawa ang iyong kamay na tulungan ako, sapagkat aking pinili ang mga alituntunin mo. O Panginoon, ang iyong pagliligtas ay aking kinasasabikan, at ang iyong kautusan ay aking kasiyahan. Hayaan mo akong mabuhay, upang ako'y makapagpuri sa iyo, at tulungan nawa ako ng mga batas mo. Ako'y naligaw na parang tupang nawala. Hanapin mo ang iyong lingkod, sapagkat hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos. Para sa mga tupang nawala. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad, at nang liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kanyang kaaawaan siya, at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Hindi ang pastol, kundi ang tupa ang posibleng mawala, at posibleng makabalik ang nawalang tupa sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi humihiwalay sa atin at lagi nating matatagpuan. Makakatawag tayo sa Kanya dahil siya ay malapit. Ang ating panalangin ng paghanap at paglapit sa Diyos ay tiyak na Kanyang tutugunin. Unang Timoteo 1:15 hanggang 17. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Hesukristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kaluwalhatian magpakailan paman. Amen. Pumarito upang magligtas. Ang Panginoong Hesukristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay pangunahin sa mga makasalanan dahil nung una siya ay lapastangan, mang-uusig at mang-aalipusta. Ngunit siya ay kinahabagan ng Diyos. Biniyayaan siya ng Diyos ng pananampalataya at pag-ibig kay Kristo Jesus. Dahil dito ay ibinigay sa kanya ng Diyos ang labis na biyaya.
Sinabi niya na siya ay halimbawa ng sakdal na pagtitiis ni Jesucristo sa mga makasalanan, na dahil sa habag ng Diyos ay sasampalataya kay Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Lucas 15:4-7. Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga iyon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, "Makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Tinanggap ni Jesus ang mga makasalanan. Nang ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig, nagbulong-bulungan ang mga Fariseo at mga eskriba. Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain kasalo nila. Itinuwid sila ng Panginoon. Sinabi niya na ang pastol na may isang tupang nawala ay hahanapin iyon at magagala kapag natagpuan iyon. Ang kagalakan ng pastol na ito ay larawan ng kagalakan sa langit kapag may makasalanang nagsisisi. Ito ay dahil ang Diyos ay ang ating pastol na mismo humahanap sa kanyang mga tupang naligaw. Ang dahilan ng pagtanggap. Tinanggap ng Panginoong Hesus ang mga makasalanan at kumaing kasalo nila dahil siya ang mabuting pastol na humahanap sa kanyang nawawalang tupa. Sinabi niya, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan. Ako'y pumarito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian
ngayon at magpakailanman. Amen.